Ay mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naririyan o naroroon sa mga oras na ito. Naway ingatan kayo ng ating Panginoon, at dalangin ko na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, tayo ngayon ay sa araw ng Miyerkules, January 15, 2025. Nais kong batiin ang mga nagdiriwang kaarawan sa araw na ito at maging sa nakalipas na araw, lalo na kay Aida Almension, ang isa sa mga aktibong lingkod ng parokya ng San Lorenzo Ruiz. Happy birthday po sa inyo, Ate Aida Almension, at sa lahat din na nagdiriwang ng kanilang kapistahan, lalo na dyan sa Oquendo, ang kapistahan ng Santo Niño. Maupay nga patron sa iyo dida sa Oquendo, Calbayog City. Enjoy po sa pagdiriwang ng kapiestahan. Mga kapatid, pakinggan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito mula sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 1 verses 29 to 39. On leaving the synagogues, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's brother-in-law lay sick with a fever. They immediately told him about her. He approached, grasped his hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases. He drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let's go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into the synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. Mga kapatid, napakahalaga, bigyan pansin natin yung mga mahalagang makikita natin sa ating Ebanghelyo, no? Una, kasama ni Jesus ang mga alagad niya, his first disciples, sa kanyang misyon. At nadatan nila sa ating Ebanghelyo na ang biyanan ni Simon Pedro ay may sakit, at ito ay pinagaling ng ating Panginoon. At isa sa mga napakahalagang pangyayari na pagkatapos na pagalingin itong biyanan ni Simon Pedro, ito ay naglingkod sa kanila. So ito yung purpose, no? When we really receive healing from God, tayo, ano ang nangyayari sa buhay natin? Na ipagpapatuloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay mayroong magandang kalusugan, do not forget to serve the Lord, sapagkat yan ang purpose, yan yung layunin kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kalusugan, upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. At maliban sa pinagaling ni Jesus ang ng sakit, ng karamdaman, ang kanyang biyanan, when it was evening after sunset, they brought to him all who were ill and possessed by demons. Pagdami ng mga pangangailangan, ng mga sakit, hindi lamang ng mga may sakit, kasama na yung mga inaalihan, sinasapian ng demonyo. Kahit na lumubog ng araw, ang mga tao ay patuloy na nagdadala ng mga
may sakit upang ito ay pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng ito ay gumaling at pinalay si Jesus ang mga tao na sinapian ng demonyo. Isa sa mga napakahalaga na dapat natin tularan sa ating Ebanghelyo, pagkatapos ni Jesus ng kanyang mga gawain sa buong araw, siya ay pumuroon sa isang tahimik na lugar, to a deserted place, at siya'y nanalangin. Ang lahat ng mga ginagawa ni Jesus ay hindi para sa kanya. Ang lahat ay para sa ikalawalhati, for the glory of His Father. Kaya napakahalaga na Jesus must be always in communion with His Father, because doing His Father is His food. Ang kanyang pagkain ay sundin ang kalooban ng Panginoon, at siya nagbibigay ng kanyang lakas sa kanyang araw-araw na misyon, pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, napakahalaga ang ating pagdarasal. No? Bagamat minsan naramdaman natin yung pagod ng ating katawan dahil sa mga daming mga tupagin sa buhay, napakahalaga na huwag natin kalimutan na kailangan natin ng lakas muli sa ating Panginoon. Minsan nakaka-drain, no? Ang mga gampanin sa buhay natin. But let us remember that God is always there to give us strength. At sa panghuli, sa Ebanghelyo, hinanap ng mga alagad ng ating Panginoon si Jesus, at kanila natagpuan doon sa ilang na lugar at nanalangin. At sabi nila, everyone is looking for you. He told them, let us go on to the nearby villages that I may preach there also. Kaya ito ay napakahalaga na dapat natin bigyan pansin, no, na sa mission nila lamang dapat ay mag-focus sa isang lugar, no? At alahan natin na naroroon din yung mga tao na nangangailangan ng ating tulong. Yun yung pinapakita ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, na may palaganap kahit sa mga lugar ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. So naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating patuloy na makikisa ng kanyang mission. God bless you all, and may the Lord may continue to bless you and bless your family, and of course rest assured of my prayers for each one of you.